Sa isang interview, sinabi ni Zimmerman na hindi na raw umiinom ng gamot si Duterte pero maayos naman daw ang kalagayan nito bagamat mabagal ng maglakad. Nangamusta rin daw ito sa Davao City kung saan ang anak niyang si Baste Duterte ang tumatayong acting mayor. Higit 3 buwan ang hawak ng International Criminal Court si Duterte habang hinihintay ang trial para sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugo niyang drug war. Alam niyo mga kababayan, ayoko po mamatay si Rodrigo Duterte. Ayoko ho siyang bawian ng buhay. Ayoko po talaga mga kababayan. No joke. No joke. Kasi mas maganda ho para sa akin kung pagsisihan niya lahat ng pagkakamali niya na ginawa. Matatapos niya yung buong hearing na naka-PH siya sa ICC. After nun, magpapatuloy ang kanyang buhay sa loob mismo ng piitan. Buong termino ng kanyang pagkakahatol. Tapos pag lumaya siya, sana doon na siya bawian ng buhay. Pagkatapos siyang masintensyahan at matapos ang kanyang sintensya. Alam nyo, mukhang nauubusan na ng palusot etong si Rodrigo Duterte. Si Digonggong at ang kanyang abogado ay nahihirapan na makaisip ng palusot na kanilang sasabihin sa ICC. Dahil mga kababayan, it seems there is a pattern dito sa mga sinasabi ng mga kaanak ni Rodrigo Duterte. This is not the first time na narinig natin itong statement na to na sinabi ni Elizabeth Zimmerman. Ayan, ito po yung sinabi niya, pakita ko sa inyo. He's skin and bones. Uy, putot palat na raw. Zimmerman gives latest update on Duterte's health. Former President Rodrigo Duterte is skin and bones, but assured that he's healthy enough for his age. Healthy naman daw kahit skin and bones. Sa isang interview, sinabi ni Zimmerman na hindi na raw umiinom ng gamot si Duterte pero maayos naman daw ang kalagayan nito bagamat mabagal ng maglakad. Nangamusta rin daw ito sa Davao City kung saan ang anak niyang si Baste Duterte ang tumatayong acting mayor. Higit 3 buwan ang hawak ng International Criminal Court si Duterte habang hinihintay ang trial para sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugo niyang drug war. Hindi na siya umiinom ng gamot? Si Rodrigo Duterte? Hindi na siya umiinom ng gamot? Nako, sira ang drama ni Bongo. Alam niyo mga kababayan, ayoko po mamatay si Rodrigo Duterte. Ayoko siyang mamatay. Ayoko ho siyang bawian ng buhay. Ayoko po talaga mga kababayan. No joke. No joke. Ayoko ho talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi mas maganda ho para sa akin kung pagsisihan niya lahat ng pagkakamali niya na ginawa. Yung tipong matatapos niya yung buong hearing na naka-PH siya sa ICC. After nun, magpapatuloy ang kanyang buhay sa loob mismo ng piitan for another, ng buong termino ng kanyang pagkakahatol. Tapos pag lumaya siya, sana doon na siya bawian ng buhay. Pagkatapos siyang masintensyahan at matapos ang kanyang sintensya. Anyway mga kababayan, hindi ko ito ang first time na narinig natin yan na sobrang payat, skin and bones, etc. etc. Narinig din ho natin yan kay Pulongges. Digong, bagsak daw ang katawan, sabi ni Pulongges. Ikaw rin, bagsak din katawan mo. Yung mga konektado kay Digong, parang nagpapayatan kayong lahat. Sana all. Kanina nga hinubad niya yung jacket niya para ipakita sa mga apo niya kung gaano siya kapayat. Payat na! Sinabihan nga siya ng panganay kong babae na kumain ng marami. Ngayon, hindi raw siya kumakain ng marami, sinabi rin naman to ni Sarah. Kasi namimiss daw niya ang pagkaing Pinoy. Ganun ba yun? Drama niyo lang to. Baka dinagdag lang na kwento yan para kaawaan ng taong bayan. Hindi ko alam kung may naaawa pa ba. Kayo, naaawa pa ba kayo kay Rodrigo Duterte? Ako, hindi na ako naawa Kahit matanda siya, kahit 70 years old na siya, pataas. Hindi na ako naawa. Alam niyo kung bakit? Hindi rin naman siya naawa dun sa almost 3,000 na inutusan niya ipapatay. 3,000, 30,000 pala. Pero alam niyo, ako mga kababayan, parang feeling ko, nakaisip lang sila ng paraan para mapabilis ang paglaya ni Rodrigo Duterte. Alam nyo kasi mga kababayan, di ba dito sa Pilipinas, umuubra yung hospital arrest? And alam nyo, feeling ko mga kababayan, ito yung diskarte nila ngayon. Ito yung diskarte ng mga Duterte ngayon para mapilitan to force the hand of the ICC judges na payagan siya for interim release.
Hindi na siya healthy. Matanda na siya. Nahihirapan siya sa kanyang kulungan. Kailangan ilipat na siya sa kanyang bagong lilipatan. Oo. Baka matuluyan siya sa loob. Yun ang problema, mga babayan. Kasi, naalala nyo, recently, humingi siya ng interim release. Duterte 6 ICC interim release. Isa ho doon sa mga bagay na kanilang hinihiling para magkaroon ng interim release ay ang kanyang declining health. Mga kababayan, sa akin lang, medyo kaduda-duda yung sasabihin mo sa sinabi ng asawa or ng ex-wife ni Rodrigo Duterte na hindi na siya umiinom ng gamot. Bakit? Kasi ayon sa anak sa labas ni Rodrigo Duterte, si Bongo, ayon kay Bongo, 27 gamot ang iniinom niya araw-araw. So, unless may death wish si Rodrigo Duterte, inom siya ng gamot niya. Si Bongo kasi mismo ang naglaglag niyan eh, 'di ba? Gustong-gusto niyang manalong senador. Anong ginawa niya? Ginamit niyang plataforma yung pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte. Nagdrama-drama siya sa Senate hearing, bla bla bla. Kung ano-anong sinabi. Tapos nabanggit niya, sino nang magbibigay ng 27 gamot ni Rodrigo Duterte? Ako pa mismo ang nagpapainom sa kanya ng gamot, bla 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 bla. So, 27 gamot ang iniinom niya. I'm assuming these are maintenance medicines. Baka drugs, tinetake 27 drugs. Grabe naman kayo, 27 ecstasy. Tapos hindi ka pa nag-overdose. Grabe naman. Grabe naman ang pagka-addict ni Digong. Joke lang. No joke. Importante na masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating Pangulo pero mukhang hindi na isaalang-alang ng autoridad dahil hindi siya pinayagang pumunta ng ospital at hindi nadala ang kanyang mga medisina. Ayan. Alam niyo po, ako nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya linggo-linggo po yan. Dahil yan po ang pangako ko sa kanya noon. Bagamat hindi na siya naikialam sa akin sa politika pero sa kanyang medical ay yan ang pinangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan habang buhay. 27 raw ang gamot. Oo, ni Rodrigo Duterte, sabi ni Bongo. Pero sa statement naman ni Elizabeth Zimmerman, he is no longer taking any meds. Ha? Pumayat siya pero di siya umiinom ng gamot. Tapos sabi niya, he's okay. Parang tingin ko, he's healthy. Tingin daw niya, he's healthy. Oo. Pero tingin lang naman, hindi siya sure. Hindi ka nagkusisa, ate. Pero again, mga babayan, I think they're really pushing for the interim release to happen. Gusto na talaga nila mag-interim release. Kaya ako, I'm under the assumption, nung sinabi ni Elizabeth Zimmerman na hindi na siya umiinom ng gamot, parang nag-ano sa utak ko, parang, ha? Bakit? Sabi ni Bongo, dami-daming iniinom na gamot. Dapat daw, laging regular pag-inom na gamot. 27 pa nga yung gamot eh. Tapos ngayon, biglang, hindi na siya umiinom ng gamot, pero mukhang healthy. May pinaplano sila. Olat si Attorney Kaufman. Pangilan na to? Una niyang petition was for the judges to inhibit. Pangalawa is to disqualify the judges. Talo on both ends. So ngayon, pangatlong step ang iniintay na lang is yung interim release. Which, alam niyo mga kababayan, I'm thinking it won't be granted. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga DDS masyadong magugulo.